Siyempre ako fan din ako ng Facebook and TikTok at other social media. Sa dami ng lumalabas dito, paano malalaman naman ng isang tao kung bagay talaga sa kanya ang business? May signs ba katulad nung sa'yo? Or if ikaw ang gagawa ng business sa ibang tao, how do you present it? Ang tanong lang lagi dyan, can you cover the cost? COST. So, acronym yan eh. Yung C, capital. Meron ka bang capital pang start ng negosyo? It doesn't have to be a huge capital naman. As I've said, yung mga nagva-viral ko na video sa TikTok, 10,000, 5,000 pesos na businesses, ideas. So, can you cover the capital? Yung O is opportunity. So, meron bang buyers? Meron bang market para dun sa negosyo na gusto mong simulan? Ang tanong kasi dyan, paano mo malalaman na may market kung hindi mo pa sinisimulan? Ang tignan mo is yung competitors. Kasi yung competition kasi it's not a bad thing talaga eh. It validates na yung idea mo, meron siyang weight. Ibig Yes. sabihin valid, no? Oo. S naman is yung skills. At babagsak yan sa dalawa. Yung skill of doing things, kaya mo bang magbenta? Kaya mo bang mag-market? Or kung hindi mo kaya, at least willing kang matuto. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa wala eh. Pero since gusto natin umangat, di ba? Gusto natin mag-grow, we put in the time, we put in the effort, the work, para matutunan yung bagay na yun. And at the same time, yung knowledge tungkol dun sa bagay na yun. Like, nung nag-start ako ng maliit na coffee business, gusto ko kasi pangarap ko magkaroon ng cafe. Pero Okay. mahal eh. Mahal, di ba? Oo. Parang yung mga na-interview ko na coffee shop or owners, gumagastos sila 500K, 600K, yung iba 1 million para lang gumawa ng cafe. So sabi ko, wala pa akong ganun. What if simulan ko magbenta ng mga coffee beans? Okay. So doon ako maliit muna nag-start. nga. No, maliit lang. Ang starting na puhunan ko nun was 5,000 pesos. Wala akong alam sa coffee. Oo. Pero inaral ko siya. Alam ano yung mga beans, di ba? Ano yung flavor nun, and so on and so forth. So kailangan mo lang talaga maglagay ng effort tsaka panahon para makover yung skill and knowledge. And lastly is yung T, time. Number 1, dapat yung timing mo ng pagpasok. Okay, kasi alimbawa, papasok ka ngayon sa mga food park, wala na, di ba? Wala Tapos na na, yung yes. yung timing. Dapat i-position mo rin kasi yung sarili mo na wala pa ngayon sa iyo yung trend, no? Pero darating rin yan. Parang cycle lang naman yung mga bagay-bagay. So hintayin mo yung trend mo. Isa pang time is meron ka bang time para gawin yung negosyo? Kasi yung iba gusto nila magnegosyo pero wala silang willing i-sacrifice from their own life, di ba? Tama. Dami kong nakakausap na ganyan. Naku, gusto ko nga ng ganito. Pero tanungin mo, ilang oras ba sila nasa work? Oo, di ba? Pero pag dinadigest na o hinihimay-himay, parang wala ng oras. Ay, wala pala. Hanggang sa wag na lang. Oo, no? Nasasayang kasi sayang yung pangarap kapag hindi ka willing Tama. mag-sacrifice. Eh, no? Kailangan talaga paglaanan, no?